Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula naman ang mga nasimulas ng pagkakataon upang may pagkakataon sa Jesus.
Naluwa ang mga lagat at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang sabay kong sumausap sa bangko ang siyang magkakaroon sa akin. Papalawanan ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa ang magkakaroon sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ng tao yun." Si Judas na magkakaroon sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoon Kristo. Ang araw na ito ay tawagin natin ay Spy Wednesday. Araw ng mga espiya. Sino espiya? Si Judas Iscariote. So, kaya yung mga espiya, yan yung mga itinuturi ng mga nagkakaroon o betray. Maaaring ito ay sa mga tao na naging bahagi ng kanilang buhay o maaaring sa paglilingkod sa bayan. So, pero yung pagkakataon ay hinahayag ko sa akin. Pero ano sa pareho ito? Noong ipangkero natin kahapon, bagaman may ilang pagkakalipas sapagkat ang sumulat ng ipangkero natin kahapon ay mula kay San Juan, ngayon naman ay mula kay San Mateo. Pero tumutukoy pa kayo ng pagpapahayag ni Jesus sa kanyang alagad. Isa sa kanila ay magkakaroon sa kanya. Sa Ebanghelyo ni San Juan, nakita ko natin na kung saan ay nung tinanong siya kung sino ang magkakaroon sa kanya, ay ang sabi niya yung magsasawsaw niya ng tinapay. Ngayon naman si Ebanghelyo ni San Juan, ni San Mateo, ay lahat sa mismo sinagot ni Jesus yung tanong ni Judas na sa pamagitan ng salita, "Ikaw na ang nagsabi." Bagaman ang Ebanghelyo natin kahapon ay tumutukoy hindi lamang kay Judas ngunit kay San Pedro. So ang panayan natin kahapon ay umamon sa paglalaba ng baliktad. Ngayon ay tinutukoy mismo si Judas Iscariote na siyang nagkakaroon kay Jesus bilang espiya ng mga Hudyo. Ipinagpili si Jesus sa halagaan ng 30 pila. So, bahagi yung kung saan ay yung presyo na siyang tinanggap ni Judas Iscariote. So, parang yun, tawagin natin ito yung betrayal. Maging ito man ay private o personal na pagkatiwala, o maaaring ito man ay tumutukoy sa pampublikong pagkatiwala, private o public trust, na kaya mo ipagkalo ang isang tao sa halaga. Maaaring lang sa halaga ng pera o yung
ipinagdala ko doon sa nagkakaroon. So, ano po yung maging bahagi ko ng aming pag-ilusmin sa daigdig na ito? Hindi lamang po sa bigat ng kasalanan na maraming may dulot ng pagkakaroon. It could be a private interest, it could be public interest. Maraming po ay para sa pagkakaroon ng isang grupo ng tao kung maraming ang isira ito ay ang pagkakaroon ng isang bayan, ng isang bansa. Kaya po, isa po sa mga pinag-usapan at pinag-community natin, yung pinag-release sa iyong balita sa Snowden, at tumutukoy sa tinatawag po namin na privacy, security ng tao o ng isang bansa. Pero yung isa na, ang mabigat ko na naging bahagi ko ay itong sakit na itulog. Kasi pinagkakaroon ako. Sabi na ay inalagaan ako. Itinuloy kong hindi iba. At yung sakit na tuloy ko, ang maliwanag yung ako sa akin, nasa nalang ako sa Jesus. Katulad ng sakit na aking karapan. Kaya, nakunawa ni Jesus ang aking karapan. Nakunawa namin ang aking karapan. O yung mismo hinahay ng aking mundo sa aking salong sa luang natin ay Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? O bakit ayaw ko sa iyo? Ay namasalita niya ang taong sa bibig ni Jesus nung siya sa kapatid ng Hitsima. Sabagat ipinakita sa kanya ang mga mangyayari at ang sakit na may ituturo. Katulad po na ituturo ni Judas Iscariote sa kanya pagtatakbi kay Jesus na pakasakit sa kalooban. Pero ang sakit na nararanasan ng tao, ewan na kalimutan ako sa akin, ilapit namin sa harapan ng Diyos. Ilapit namin sa harapan ng Diyos. Siguro po, nakita na ng Panginoon ang minsan ay lumabas na hindi lamang po yung kahinaan ng tao. Ngunit yung walang kapapagawa ang tao. Namamakita ko namin ako sa ating mga Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo at siya magbigay sa atin ng pagkakas na manatiling tayo tapat, manatiling tayo tapat sa kanyang pagkakas. Kaya po bahagi ng aming pagsasakripisyo mula po sa araw na ito, sa aming komposisyon, ay idalangin namin sa Panginoon ng Panginoon. Idalangin namin sa Panginoon ng Panginoon ay ilugin ang aming mga puso. Ilugin yung mga tao sa ating nararanasan ng kalungkutan, gawa ng pagtatakbil, gawa ng pagtataksil, ng mga taong nagmamahal at minamahal natin. So ilapit namin sa Panginoon na nawa hindi namin maunawaan isang kung tawagin po namin ay malungkot na katayuan ng tao. At i-alay namin ito, i-alay namin sa ito kay Jesus at hilingin namin na nawa Panginoon
nagawa ng pagtataksil ng mga taong pinamahal namin. Mahirap po yung sulat nung may bahay o kaya ng mga mister na pinatag sila ng kanilang asawa. Mahirap yung sulat na niligahan sila ay nagmisura ng mga estatwa, gawa ng pangyayari na naging bahagi ng kanilang buhay. Hindi na sila nakabukod, hindi na nila makakawat ang mga tao. Pero hindi yung mga magkakao, marami kayo mga tao na manhidder, bumanhidder. Bakit? Kasi sila ay naparalas ng sobrang nalila ng pagkakasin na naging bahagi ng kanilang buhay. Yung iba naging kayo dahil yung mga nalipas ng mga pangyayari na naging bahagi dahil nasuwalan ng kanilang bahagi ay talagang hindi lamang sila napatas. Sila ay aktibo na talagang kumakalat sa sino mga tao na inaakala nila ay nagpapakita o mga nagiging ng tanda ng mga tao na nakasulat ng mga nagkakawin. At alam ko namin yung hindi naman ipento sa buhay ng tao. Kinilig natin sa Diyos. At ang mga din na ang mga bagay ay mahirap. Mahirap na rin. Sa buhay ko ay sabi na natin ay aapektuhan na natin pag-ilos sa pakikipag-ugnayan natin sa daigdig na ito. Maaaring hindi tayo aware. Pero ito ay ang pagtutulot na ang tawagin ko namin ay hindi na magbago ng ating pag-ilos. At ito ay makikapagay lamang kung hayaan natin na tayo ay pagalitin ng aming Diyos. Hilingin natin sa buong may kapag na maalis ang ganitong buhay ng sakit na sinanas natin sa daigdig na ito. Napapatawag natin ang mga budas ng buhay natin. Naiibigyan natin na higit na kamanalagan ng kalooban. At ito yung gawin natin intensyon. Gawin natin intensyon sa ating pagkakasaligid nito. Hindi mo sa sinasabi namin na tama yung kanyang ginagawa. Hindi mo. Gawin ito lang. Huwag natin dalhin yung bigat na hindi natin pagpapatawag sa mga tao na kasakit ng ating damdamin. Katulad ng ginawa ni Judas. Yan ang kausapin ng mga ako. Kung sakali mo si Judas ay nagpalito sa Diyos, pagkawalan mo kasi ng Diyos, pagkawalan mo kasi ng Jesus. Ito yung sabi namin, yun yung puro mga pagkakalakay. Pero dahil po sa pagkakawin ko, ito yung nagiging bahagi na natin pag-ilos sa ating pangalawa ng buhay na naging bahagi na natin karanasan ng mga utas sa ating buhay, maaaring mula ang ating pagbata hanggang sa ngayon, ay
maaaring